Sa umaga na ito, salamat Ama sa iyong banal na presensya. Salamat Ama sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, sa iyong grace, na patuloy Ama na aming nararanasan. Salamat Ama sa umaga na ito, sa buhay ng mga music team, tambourine dancers, musicians, Panginoon, lahat ng mga anak mo na iyong pinili, Panginoon, sa karamihan, ang iyong mga coordinators, Asar Ministries, mula umaga hanggang hapon. Hayaan mo, Ama, na patuloy, Ama, na ikaw ang manguna, at hayaan mo, Ama, ng iyong anointing, Panginoon, ay patuloy, Ama, na mag-manifest, Panginoon, sa buhay ng bawat anak mo, Panginoon. Patuloy, Ama, na ikaw ang mag-pour out ng iyong divine wisdom, knowledge, and understanding. Patuloy, Ama, ng iyong kaluwalhatian, Panginoon, patuloy na makita sa bawat buhay ng iyong mga anak. At salamat, Panginoon, sa tagumpay. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa at gagawin pa sa ilang Panginoon ng kapurihan sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, at ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Makakaupo na natin ang presensya ng bawat isa, siyempre sa lahat ang presensya ng ating banal na Espiritu na kasama natin. Dahil tayo naniniwala na kung wala ang banal na Espiritu ng Panginoon ay wala tayong magagawa, but because the power of the Holy Spirit is in the midst of us and nasa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. Kaya buksan ninyo ang inyong Biblia sa Ephesians chapter 5, verse 18 to 19. Kung gusto nyong tumayo to give reverence to the Word of God, let's stand on our feet and let's read this Ephesians chapter 5, verse 18 to 19. If you are there at natagpuan na ninyo, ay pwede bang sabayan ninyo ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Let's read it together. Sige, verse 18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo ay mga puspos ng Espiritu. 19, na kayo ay mga usapan ng mga salmo at mga awit at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Purihin ang salita ng Panginoon. Makakaupo na tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ayan, ang sabi doon ay napakaganda ng ating mensahe, di ba? Minsan God always give us awareness, they always give us a reminder kung paano tayo lumakad ng puspos sa banal na Espiritu, hindi puspos sa alak. Amen? So, basahin natin doon. Sabi nga doon, the command be filled is in the present. Present, passive, imperative. This means it's not one at a time event, but a continuous action. It literally translates to keep on being filled. Being filled with the Spirit of God, not wine, no? To live with the Holy Spirit's influence daily to thrive. To thrive here. And makikita natin dito yung tatlong points, 3 points na ating makikita dito. Pero ano ba yung sinasabi dito na sabi dun sa verse 18, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. Speaking, sabi nga dun 19, speaking to yourself in songs and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Doon kasi ang sinasabi doon yung present, sabi ng right now. It means present, right now, imperative. You must, and passive, avail yourself or have benefits. Kasi kung tayo ay gagawin natin ito ngayon at tayo ay kanakailangan we must or you must, ay magkakaroon tayo ng benefit sa buhay ng bawat isa. Amen? Benefit na we are going to be filled with the power that comes from above. We are filled with the Holy Spirit. Amen. Na dapat natin kasama at lagi natin lagi nagmamanifest sa ating buhay. Amen. So doon, sabi doon, meron tayong 3 points na makikita rito. We always have 3 points na dapat nating malaman. So doon, the power of choice. Meron tayong mga choice sa ating buhay. Alam natin ang mabuti at alam natin ang masama. But we need to choose. We need to choose yung nararapat na kinakailangan natin bilang isang believer ng ating Panginoon. So ano ba yung the power of choice? Ang sabi nung ni Pablo, Paul uses a sharp contrast. Do not get drunk, no? Do not get drunk. Instead,
filled. Instead, be filled, kinakailangan, hindi tayong, alam niyo na, no, pagka minsan merong kasayahan, hindi minsan sige, tongga tayo, tagi tayo, no? Meron talagang mag-aalok sa pero ang sabi ni Pablo, do not be drunk. Huwag daw tayong mag-iinom, huwag tayong Instead, be filled. Be filled. No? Kailangan maging filled tayo ng banal na espiritu. To be drunk is to lose control. Di ba pagka kayo nakainom na, no, hindi mo na alam, wala ka na sa iyong huwisyo. No? Minsan titihati-haya ka na at talaga naman mapapaaway ka dahil hindi mo alam minsan ang iyong ginagawa. Ang sabi doon, to be filled, sabi naman, to be drunk is to lose control to an outside, no? Substance. But to be filled with the Spirit is surrender control. Surrender control to a divine person. Pagka tayo filled, makita natin yung kaibahan, yung negative and positive na mangyayari sa ating buhay. Pagka tayo filled ng banal na Espiritu, we are controlled, no? We are controlled. And we surrender our life to the divine. As we convert to a divine person. No, being filled is about how much of the Spirit you have. It's about how much of you the Spirit has. This year, ngayong taon na to, it starts morning by continually handing over the driver's seat of your life to Him. We must give the Holy Spirit to be the driver of our life. Sabi nga, Jesus, take a wheel. No? So pagkasi ang Panginoon sa Kristo ang magdadrive ng ating buhay at siyang magkocontrol ng bulog ng ating buhay, sigurado tayo ay mapapabuti. Amen. Mapapabuti ang ating buhay because we are controlled by the Holy Spirit. But if we are controlled by ourselves or controlled by the wisdom that comes from men, sigurado, naroon tayo sa landasin na hindi dapat nating lakaran. So the power of choice, you have your own choice, but choose the best one. So sabi nga sa Ephesians 5:18, do not be drunk, but we need to be filled with the Holy Spirit. Amen? Kasi pagka tayong filled with the Holy Spirit, you can see the anointing of the Lord. But if you are not filled, para tayong umaawit or something na wala, no? Hindi makikita yan. But if we are filled, you can see the manifestation of the Holy Spirit. The outpouring of the anointing of the Lord. Minsan yung iba sumisigaw lang, but there is no anointing. Nakuha ninyo yun? Pero sabi mo sa iyong katabi, pasalamat tayo at kasama natin ang banal na Espiritu. Amen! So, the power of choice, no? We need to be filled with the Holy Spirit, but not filled or filled with the wine in our body. No? Makita niyo yung sa baso, may inom mo ba ang isang baso kung walang laman? Di ba wala kang iinumin? Pero pagka i-filled o puno ng tubig, meron kang iinumin. Pero pagka ang baso, yung ininumpag ka, wala. Di ba? Wala. Kahit sabihin mo na ipagkumpara yung basong walang laman at basong may laman. So pagka may laman yung baso, it means puno siya. Pero pagka yung baso ay empty, walang laman. So, di ba? So, it's better to be filled. At ang laman ng baso dapat hindi divine. Dapat yung power, yung makakabusog sa atin. Dapat ang ating pipiliin yung mabuti sa ating katawan. Kung ano ipasok sa ating katawan, yun yung papasok at siya magmamanifest sa atin. Are you there with me? So, yun. We need to be filled. You have the power of choice. Kaya we have freedom. Kahit sa Garden of Eden, di ba? Kaya sabihin ng Panginoon, huwag mong kainin yan. No? Pero kinakain pa rin natin. The tree of life, no? Pagka sinabi ng Panginoon, huwag mong galawin yan. Ibigay mo ng buong buo sa Panginoon. Alam ba nyo na makikita nyo ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, no? Alam niyo, one time, itong last birthday ko lang, sabi ng aking, kasi minsan na pumunta rito yung aking alaga, sabi niya, Cheche, anong gusto mong ibigay ko sa iyong birthday? Kasi wala na akong maisip na ibigay ko sa iyo. No? So, medyo nag-isip ako, ano pa nga ba? Kasi kung sa mga iPhone, meron na. So, sabi ko, alam ko na. Can you give me an iPad because I want to use it for my preaching? Eto, binigyan niya ako ng iPad, mini iPad. Sabi ko, in the middle of the alas 12 ng gabi, kasi ayaw niyang after my birthday or kinabukasan, dapat yung mismong kaarawan ko. Kinatok ako ng aking alaga.
surprised. They say, are you still wake up? Are you still awake? Ibinigay niya sa akin ang iPad. Diba? Walang mahirap sa Panginoon. Once na iyong ginagawa ay to give God's glory. Hindi ko ginastos. Hindi ako basta this my desire is to please God. My desire is mananatili sa iyong piling. Diba? Ang ganda rin ang kanta rin ni Larry. That we need to stand, we need to dwell in the shelter of the Most High. We need to seek the presence of the Lord. Pero pagka ng ating nagmamanifest sa atin, comes from our mouth, sabi nga ang pinag-usapan, actually speak louder than words, no? Pagka yung sinasabi, magmamanifest yun sa buhay natin. So, when you seek and when you put God first, God will give the desires of your heart. Amen? At kung talagang, para sa Panginoon, walang hirap. No es difícil. Sabi nga sa Spanish word, sabi doon, nothing is too hard. Nothing is too hard sa ating Panginoon. Bibili pa ako ng iPad na bili ang mahal-mahal. Kulang-kulang 4,000 yata. Pero bigay lang sa akin. Bakit? Because I want to use it for God's glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So walang mahirap sa Panginoon. Bakit? God saw the desires of your heart. Nakikita ng Panginoon ang desire ng ating puso. Hindi ko pa nga sinasabi, ayan na. Nakuha ninyo yun? Hindi ko pa binabanggit, ayan na. So walang imposible sa akin. The things which are impossible with men are possible sa ating Panginoon. Kaya kung ano yung dinidesire, if it is give God's glory sa ating Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Kahit nga ibigay mo yung bahay sa gawain ng Panginoon siyempre, nag-iisip ka rin, saan ka nititira, Lord? Hindi mo nga problema yun problema yun ni Lord. Nakuha ninyo yun? Ang ibigay mo, wala kang doubt. Si Abraham, nang i-offer niya ang kanyang anak, walang doubt. Kasi alam ni Abraham na pagka namatay si Isaac, ay di makubuto yung mga lahing pinagpanggagalingan ng generation to generation. So walang doubt, i-offer niya kung kanya nang papatayin si Isaac. Dumating ang God provide. Tayo pa kaya na kanyang mga anak. Kaya nga, alive, alive, alive forevermore. Diba? Ang ating kanta kanina, ano ba yung kanta kanina? Alive forevermore, diba? It means, alam natin na buhay ang Diyos. Amen? Buhay ang Diyos So, kung alam natin ang buhay ang Diyos, di gawin natin ang kanyang mga salita. Kasi John 1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. And the Word was made flesh and dwelt among you. Kaya nga sinabi ni Pablo, is not me who is living, me is the Lord Jesus Christ. Hindi na ang aking sarili ang nananahan sa akin, kundi ang Panginoon na sumasa akin. Kundi ang Panginoon na sumasa inyo. So, Jesus take the wheel. Ibigay mo ang control sa ating Panginoon Hesus Kristo. Umiyak ka man is natural. Problema yan, natural lang yan. Basta nakita ng Panginoon ang desire ng puso mo, nakita ng Panginoon ay sumusunod sa iyong kalooban, nothing is too hard to God. Amen. Sige, palapakan natin. Number 2, the language of encouragement. The language of encouragement. We can see sa verse 19, ang sabi doon, speaking to yourself in songs and hymns and spiritual songs, singing, making melody in your heart to the Lord. Sabi doon, language of encouragement. Kayo ba pagka nasa bahay ba, katulad din ba ng inyong ginagawa pagka tayo narito sa pulpit? Amen. Diba? Dapat pagka tayo nasa bahay, napapagod tayo, meron tayong mga problema, kanta ka lang sa Panginoon. Pagka, yung mga problema na, sige lang, kanta ka lang sa Panginoon. Dapat yun ang maganda language of encouragement. Encourage yourself in the Lord. Si David, di ba? Walang mag-encourage kay David. Pero si David, in-encourage niya ang kanyang sarili sa Panginoon. He always inquire of the Lord. Lahat niyang in-inquire ang kanyang lahat ng gagawin sa Panginoon. So, hindi siya lumalakad siya ng maayos. He's walking according to the will of God. Kaya kasi David, hindi siya natatakot Kaya kung makita sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want.
Amen. He led me to lie down in green pasture, He led me beside the still water, He restored my soul and leadeth not into the, hindi siya natatakot, anuman, dumaan man siya sa bangin. Kahit yung mga tupa ng kanyang tatay, di ba? Pagka sinunggab ng oso, ng mga diyon, talagang pinapangahan niya, At talagang tinatanggal niya, binubukan niya yung big, may release lang yung tupa. So, dapat ganun tayo magmahal. Dapat ganun tayo sumunod. At maging si David, ini-offer niya, he's not gonna offer to the Abi, I'm not gonna offer to the Lord my God that cost me nothing. Pagka masakit yung offer, is okay, mas maganda yun. Di ba? So doon, sabi nga, the language of encouragement, the evidence of a spirit-filled life isn't just internal, isn't just internal, it's a voice. It's a voice as to speak to one another with psalms, hymns, and songs. When we are full of the Spirit, our default setting shifts from complaining and criticism to encouraging and edifying you. Your words are the overflow of your heart. Your words are the overflow of your heart. Because, sabi nga sa tanong pa niya, as a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano yung lumalabas sa iyong puso, bibig nang gagaling sa puso. Pag marumi ang ating puso, marumi ang lalabas. Amen? Pag marumi ang ating puso, marumi talaga ang lalabas. Kaya dapat talaga, the language of encouragement, sige, lahat ng mga kumanta ka, ano man yan, sige, magnilay-nilay ka ng salita ng Panginoon at sigurado, you are secure in the presence of the Lord. Ang sabi sa Proverbs 18:20, life and death are in the power of tongue, and those who eat and indulge it will eat its fruit and bear the consequences of their words. Kita mo, pagka nagsasalta ka ng masama sa iyong sabihin mo, ikaw tigas-tigas ang ulo mo, nagmamanifest. Paano talagang tumitigas ang ulo ng iyong anak? Sabihin mo sa kanya, anak, sige, mag-aral kang mabuti, mapapabuti ang iyong kinabukasan. Makina, there will be manifestation because death and life are in the power of tongue. Ikas mo yung halaman, mamatay yun. Diba? Pero kung pag-ibig o buhay ang iyong binibitawan sa mga iyong naakasalamuha, maging sa mga hayop, pusa, aso, mahalin mo sila, makita mamahalin ka nila. Magkakaroon ng buhay. Pero pagalitan mo, tadyakan mo, ang balik niyan sa iyo, kakagatin ka niyan. Pero if you show the love, if you give the encouragement, the language of encouragement, yung nagkakaroon ng buhay, i-encourage mo ang iyong kapwa, i-encourage mo ang mga sige lang, huwag kang titigil, magpatuloy ka lang. Bakit mo lalakas siya at lalakas? Amen? Kaya encourage, the language of encouragement, dapat we need to encourage one another. Encourage one another para tayo ay lumakas. But, it must in the manifestation of the Holy Spirit. Meron kasing too much proud, wag yun. We need to show our love. Let there be manifestation of the Holy Spirit. 9 fruit. Meron ka bang kahit 5 prutas. Pinakailangan, kasi pagka nagmamanifest sa banal na Espiritu, yung pinakahuli nun, self-control. It means you are controlled by the Holy Spirit. But if you are not, wala pa rin control, you are controlling your own self. Give the driver of our life to the Lord Jesus Christ. And let the Holy Spirit be the driver of our life. Amen? And let the Holy Spirit control our life. Amen? Palakpakan natin ang buhay ng bawat isa. Hallelujah. So doon, death and life are in the power of the tongue, and those who love it and don't it will eat and its fruit and bear the consequence. Pagkagawa na ngayong binibitawan, hindi magaganda later on. Sabi nga sa salita ng Panginoon, what you sow, you shall reap. Amen? So yun. Pangatlo, the internal soundtrack. The internal soundtrack. Paul emphasizes making music from your heart to the Lord. This describes an internal posture of worship that doesn't depend on church building or worship band. It's a sacred, joyful connection between you and God and stay and regardless of your circumstances. And sabi nga doon, the world tries to dictate you, your mood based on the news on your possessions. The Holy Spirit dictates you your joy based on God's presence, A singing heart is a resilient heart. We are like a bucket, pagka tayo hindi tayo filled ng banal na Espiritu, para tayong butas na
para tayong leaky bucket. Sabi mo, kahit yung basket, di ba? Lagyan mo ng tubig, tuloy ang. So, kinakailangan tayo ay we need to be filled. We need to be solid in serving the Lord, no? Sabi nga doon, we get filled on Sunday, but the stress of life drains us by Monday. The secret isn't a try harder, but to stay under the faucet of God's presence through prayer and His Word. So, kinakailangan tayo, lagi tayong always kneel down. Ano ba ng ating mga pangyayari sa Panginoon? Lagi tayong nakadepend, lagi tayong nananalangin, lagi tayong nakaluhod sa Panginoon, and always pray. Pagkagising natin, lagi tayong manalangin sa Panginoon. Pagkagising, pasalamat agad tayo, no? Hindi yung pagkagising, okay lang yung humawak ka ng cellphone at tingnan mo yung mga magagandang bagay. At mag-post ka. Minsan, ang alas 3, gising na ako. Pero I'm listening sa YouTube. Nakikinig ako ng Word of God. And yun ang time ko para mag-meditate ng salita ng Panginoon. Sabi nga, the Holy Spirit provides divine, supernatural empowerment for Christian living. So pagka wala ang banal na Espiritu sa atin, wala tayong power. Pwede power, sarili nating power. Pero pagka tayo filled with the Holy Spirit, we can see the supernatural move of the Holy Spirit sa ating buhay. Minsan mamamangha ka na lang. Bakit? Kasi kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. The manifestation of the Holy Spirit is upon us if we surrender our life to the Lord. Pagka ang Panginoon nagdadrive ng ating buhay, ano ba ang ating dapat isipin? Ang ating nalang gagawin ay maglingkod sa ating Panginoon. Ilang taon na tayo dito sa Hong Kong. Ilang taon, sino ba rito ang 30 years na rito, no? Yung 30 years na yun, hindi nawala ng kabuluhan. At least, sabi nga sa Corinthians, our labor is not in vain. Hindi mawawala ng kabuluhan ang ating paglilingkod sa Panginoon. But serve the Lord with all your heart, mind, soul, and strength. Makita nyo. Sabi nga, hindi mawawala ng kabuluhan. Yun yung sinasabi hindi mawawala ng kabuluhan. No? Be steadfast and unmovable, and always abounding to the works of the Lord, for as much ye know that our labor, your labor is not in vain. Huwag tayong bisik-wasik, no? Kristiyano paglinggo, Lunes hindi na. Maging sa ating pamilya, alam nyo, katulad ng like mo sinasabi, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli sa ating pamilya kasi malayo tayo sa kanila, di ba? Kaya nga sinabi sa Book of Acts, isa man ang manalig at ang manampalataya sa Panginoon Jesucristo, ikaw at ang buong sambayan mo ay maliligtas. O di ba? Napakadali lang, walang sinabi ng Panginoon. Pag sinabi mo, sinabi niya. Pwede mo nga sa Lord, di ba sinabi mo? Kasi ganyan ako Lord, sinabi mo yan Minsan nga, pagka nagpe-pray, may nagsabi sa nakalalaw nasa BCC pa, bakit ikaw kung manalangin, hinihila mo ang langit? Di ba? Nung naalala ko nga ng mga tayo sa BCC, mga mananalangin, narin talagang susubsob yung mukha dito sa minsan na lang, hindi ka na makatayo dahil yung sipon mo, tumutulo ba? We are mourning, no? Kinakailangan tayo, we need to all upon the name of the Lord and seek the presence of the Lord. Give your life to the Lord. Surrender everything. Be the driver of His life, of our life. Ang Panginoon Jesucristo, ang banal na Espiritu. Na kung ang banal na Espiritu ang lagi nating uunahin ang Panginoon, lagi nating inuuna sa ating buhay, walang imposible sa Panginoon. Amen. The things which are impossible with men are possible with God. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang bawat isa. Kaya kasi sinasabi dito, the Holy Spirit provides divine supernatural. No, supernatural empowerment for Christian living. Kaya if we depend our lives sa Panginoon Jesucristo, we can see kung paano kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Hindi ka na mahihirapan. You just need to go. You just need to serve the Lord. You just need to hang on. You just need to believe. You just need to trust the Lord. And you trust the Lord with your heart, mind, soul, and spirit. Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi sa Panginoon, the things which are impossible with men are possible sa ating Panginoon.
Hindi maikli. Nangangamba ba tayo, malayo tayo sa ating pamilya, huwag tayong mangamba. Ipakita mo lang sa Panginoon na ibinibigay mo ang buhay mo sa Kanya, bahala na siya sa ating pamilya. Amen. Ang layo ko sa pamilya, pero dahil sa prayer, yun ang anak ko si Gigi, nag-handle ng church. So, nanara si Pastor Romy. So, di ba? Walang imposible kung anong ginagawa ng iyong mga anak. Ibigay mo sa Panginoon. Manalig ka, manampalataya ka, mag-trust ka, gagawin ng Panginoon, let God do your part and let God do the rest. Walang problema. Amen. Believe in the Lord. Trust in the Lord, your heart, mind, soul, and strength. Lean at your own understanding, acknowledge Him, and He shall triumph your part, and He will give the desires of your heart. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, tumayo ang lahat. Hallelujah. Let me call the music team.